Magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. At ngayon po, ang ikalawang liham po ni Kyle. Dear Kuya E, isang mapagpalang araw sa iyo at sa lahat ng mga taga-subaybay mo sa programang ito. Sa buhay minsan hindi tayo nabibigyan ng options to choose what we want in life, what we desire the most, and we cannot express what is in our hearts and minds. Isa siguro ako, Kuya E, sa mga anak na kahit may mga gusto ding gawin at may mga sariling pangarap sa buhay ay hindi ito nasasabi dahil lumaking takot at masunurin sa ama. Isang amang siya ang nasusunod sa lahat ng bagay, pati sa pagdedesisyon sa kung anong dapat mong kurso at kung ano ka dapat balang araw. Minsan, naisip ko na bakit ang ibang magulang o ama nilalayo ang mga anak sa kapahamakan. Pero ang aking ama, siya pa ata ang magtutulak sa akin sa maaari kong kamatayan o ikapapahamak. Responsableng ama si tatay, Kuya E, pero minsan napapaisip ako bakit parang hindi ko nakita o naramdaman na kung paano niya tratuhin ang kuya at ate ko ay kabaligtaran sa akin. Sila nagsipagtapos ng kursong gusto nila. Pagkatapos mag-aral, nag-asawa at bumukod. Ako parang iba. Maraming bawal na hindi ko nakitang ipinagbawal sa kanila. Maraming beses ko itong naitanong kay nanay pero ang madalas lang niyang sabihin ay gusto lang ng tatay mo na masiguro ang kinabukasan mo, anak. Hindi man ako kumbinsido ay wala naman akong magawa kundi ang sumunod. Bago natin ituloy ang pahina ng aklat ng buhay ko, Kuya E, hayaan mo muna akong balikan ang panahon bago ako nag-enroll sa kolehiyo at iba pang ganap habang ako ay nag-aaral. Dahil papasok tayo sa kabanata ng buhay ko na masasabi kong nagdulot ng galit sa puso ko para sa ama ko, Kuya E. Ang gusto ko talagang kurso noon ay Commerce or Tourism. Commerce dahil sabi ng pinsan ng nanay ko maganda raw ito dahil wala pang kumukuha sa bayan naming kurso. Kaya naman kung ito ang kukunin ko, marahil may posibilidad na ako ang papalit sa kanya sa Kapitolyo. Tourism naman dahil gusto kong mag-travel sa maraming bansa. Pero sabi ng nanay ko, Kyle, kumuha ka lang ng 72 units pagkatapos pumasok ka na sa pagsusundalo. Gusto ko ikaw ang susunod sa yapak ko. Mala-otoritarian nitong saad. Tumingin ako kay nanay. Tumango lang ito. Tay, commerce po sana or tourism ang gusto ko. Wala tayong pera para dyan. Hindi ko kakayanin ang pangtustos mo kung isa sa mga yan ang kukunin mong kurso. Tay, scholar naman po ako dahil valedictorian naman ako. Paano ang allowance mo? Walang ganyang kurso dito sa Isabela. Saan ka ba mag-aaral? Sa Manila? Sa Baguio? Sa Ilocos? Hindi, sabi nito ng pasigaw. Kumuha ka lang ng 72 units, yan ang final kong decision. Kung ipilit mo ang gusto mo, sige, ngayon pa lang, lumayas ka na sa pamamahay ko. Bulyaw nito. Sabay talikod. Lumapit si nanay sa akin at niyakap ako. Sundin mo na lang ang tatay mo, anak. Pero nay, sayang ang full scholar ko at kaya ko ang mag-avail ng iba pang academic scholar para sa allowance ko. Sabi ko kay nanay habang humihikbi sa pag-iyak. Tahan na anak, wala tayong magagawa. Nakapagdesisyon na ang tatay mo. Sundin mo na lang kesa naman palayasin ka rito sa bahay. Hindi ko kakayanin na tuluyan kang hindi makita, anak. Wika ng aking nanay. Sige po nay, pasensya ka na anak. Wala rin akong magawa. Sa katunayan, nabanggit ko na sa tatay mo ang gusto mong kurso pero uminit lang ang ulo. Wala na akong nagawa, Kuya E. Labag man sa loob ko at masakit man ay kinailangan kong sumunod na lang. Nung pumunta ako sa school para kunin ang mga school records ko, nang hinayang din ng principal at yung advisor ko dahil
sayang nga daw talaga ang utak ko at ang scholar ko. Ganun pa man, wala akong nagawa kundi ang sundin ng kagustuhan ng aking ama. At yun ang ikalawa kong kabiguan sa buhay, Kuya E. Sumapit ang enrollment para akong wala sa sarili. Pumunta sa pinakamalapit na state college para mag-enroll na wala pang alam kung anong i-enroll. Pagdating ko sa harap ng registrar's office, tumingin ako sa bulletin board kung saan nakapaskil ang mga offered courses. Nakita ko ang computer secretarial. Payag naman na siguro si tatay kung 3 years ang i-enroll ko para kahit papaano ay pwede ako sa opisina ng kasundaluhan, hindi sa bakbakan, sa isip-isip ko. At yun nga ang in-enroll ko, Kuya E. Gusto kong magbanda para kahit papaano ako ay malibang ako sa pag-aaral kahit hindi ko naman gusto ang kurso ko, pero syempre kinailangan kong hingi ng permiso ni tatay at tulad ng inaasahan ko, hindi ito pumayag. Ang dapat daw pasukin ko ay ROTC para maihanda daw ang sarili ko sa training at sinabihan pa akong mag-officer. Advantage daw yon kapag mag-a-apply sa pagsusundalo. Ikatlong kabiguan ko, subalit wala akong magawa. Wala akong option kundi ang sumunod. Mabigat sa kalooban na hinahadlangan lahat ni tatay ang mga gusto ko, pero ano pa nga ba magagawa ko? Pero tulad ng dati kong nakasanayan, naging kakambal ko na ang gitara ko na regalo sa akin ng kuya ko nung nakatapos ako ng elementary. Si kuya na pinayagang kumanta at magbanda at kunin ang ninais na kurso. Siya ang influencer ko sa musika, pero hindi tulad niya. Ako, napagbawalang gawin ang gusto ko na makapagpapasaya sa akin. Unang araw ng school, napakanta nila ako sa introduction ng department namin dahil nakita nilang may bitbit akong gitara. Kinantsawan akong magbigay ng sample. Pero tulad ng nabanggit ko, Kuya E, hindi ako magaling kumanta, mag-melody, mag-plucking kahit pabago ang kanta. Kaya kong kapain, pero nakakanta naman ako, hindi nga lang panglaban. Ganun pa man, bumawi ako sa pagtugtog ng gitara at alam kong yun ang dahilan bakit sila naghiyawan pagkatapos kong kumanta. May isa pang kakanta, sir, sabi ng isang babae sa likuran. Sakto magigitara para sa kanya. Sigaw nito. Go Heidi, pa-cheer pa niya sa kasama niya. Tumayo naman ito at pumunta sa harapan. Okay lang ba, Kyle, na igitara mo ang kakantahin ko? Pakiusap nito. Tumango ako. Alam mo ba yung Heaven? Tanong nito. Hindi ako nagsalita bagkus binigyan ko siya ng intro ng melody ng Heaven by Bryan Adams. Intro pa lang, hiyawan na sila at hindi man ay napatitig sa akin na parang may pagkamangha. Tinanguan ko siya, badya ng pagsisignal na umpisahan na niya. Natapos ang kanta, naging instant love team kami. Yun ba yung, oh baby, you're all that I need when you're lying here in my arms. Oh baby, it's hard to believe, oh in heaven. Mali yata yung lyrics ko. At ang sabi ng mga kaklase at guro namin ay may panlaban na ang computer department sa darating na intramurals. Pang solo daw siya at pang duet kami. Napangiti ako sa pang duet dahil oo, tama lang yun. Pang second voice kasi ako, kuya. Sumigla-bigla ang puso ko at ang isip ko. Kahit papaano ka ako ay mailalabas ko pa rin ang talent ko na hindi kailangang malaman ni tatay. Simula ng araw na yon, naging malapit na si Heidi sa akin. Naging libangan na niya ang tumambay sa boarding house tuwing uwian kasama ang best friend niyang si Liza. Sa August pa ang intrams pero kabisado na namin ang kakantahin namin sa singing competition na sasalihan namin. At yung chemistry, ewan ko lang kung hindi kilikiligi ng mga judges sa pinlano naming gimmick. Sumapit ang gabi ng kompetisyon, ang huling gabi ng intrams, singing contest kasabay ng search for Miss ISC or Isabela State College. Ang nakasanayan ng lahat ay banda ang tutugtog sa kakantahin ng bawat kasali. Pero sa amin ni Heidi, ako ang tumugtog at gitara lang ang ginamit ko. Nanalo kami, Kuya E, sa solo at duet.
at yung may paroses. Bago ang duet ay talaga namang nagpahiyaw sa mga tao. Mga tingin na namin na wari mo'y magjowa na parang maghahalika na talaga ay namang napuno ng sigawan sa gymnasium. Bago matapos ang event ay nilapitan ako ng isang lalaki na nagpakilalang si Harvey. Ayon sa kanya, siya ang leader ng banda at inaanyayahan akong sumali sa banda. Kailangan daw nila ng tulad ko na magaling maggitara. May dalawa naman na silang gitarist pero iba ang talento ko sa paggigitara, Kuya E. Ikaw na. Iparinig mo lang sa akin minsan ang kanta mo ay kaya ko nang kapain ang melody nito. Pero syempre, tumanggi ako at sinabi ko ang rason. Subalit ewan ko parang hindi naniniwala dahil bukod sa hindi ako tinitigilang kumbinsihin ay nakipagkaibigan na ito sa akin. Si Harvey ay masasabing tall, dark and handsome with long hair and malupit na drummer at magaling kumanta. Hindi ko alam pero parang hindi niya gusto si Heidi at ganun din si Heidi. Minsan habang nasa kantin ako, mag-isa ako noon nang bigla siyang lumapit sa akin. Pwede bang makitable pre? Bungad nito. Tumingala ako. Si Harvey. Nagtaka ako kasi annex building ang forestry at may sarili silang kantin at hindi nakawala sa mga mata ko ang pagtataka ko. Hinanap talaga kita pre. Sinadya kitang puntahan. Galing na nga ako sa science park at sa library pati sa waiting shed wala ka. Sabi nito. Ganun ba pre? Bakit naman? Tanong ko. Saglit lang pre, bili muna ako ng merienda. Putol nito. Sa iba ko pa sanang sasabihin. Pagbalik niya may dala na itong merienda good for two. Binigay sa akin yung isa at may soft drinks pa. Bakit mo pala ako hinahanap at pinuntahan dito? May kalayuan ng building nyo sa amin. Pagbabasag ko ng katahimikan. Ang totoo niyan, gusto ko sanang doon ka puntahan sa boarding house mo pero hindi ko alam kung saan. Kasi gusto ko sanang makipagkaibigan kung okay lang sa'yo. Tumawa ako sa sinabi niya. Grabe ka mag-effort pre, ang layo ng nilakad mo. Pwede mo namang hingi na lang yung number ko para i-text ako kako. Okay lang naman pre, wika ako. Sabay abot ng kamay ko sa kanya. Kyle pre. Harvey pre. Wika din ito na mukhang tuwang-tuwa. Ang lamig ng kamay mo sabi ko sa kanya. Sorry, ang totoo kasi niya nahihiya akong lapitan ka. Para kasing wala kang kaibigan maliban kay Heidi na madalas nakabuntot sa'yo. Wala baka mapabisyo daw ako kapag nagkabarkada. Utos ng tatay ko. Wika ko naman. Naging magkaibigan kami ni Harvey. Alam kong may something sa kanya. Nahahalata ko yun pero wala siyang sinasabi. Bagamat madalas siya sa boarding house at napapainom niya ako sa tuwing may dalang alak. Wala namang nangyayari. Piling ko naghihintay ng tiyempo na makakita ng pagkakataon pero dahil alam ko ang pakay niya ay hindi ko ito hinayaang mangyari. Yung mga simple niyang akbay at patong ng kamay sa hita ko at mga titig niya, lalo na sa hinaharap ko kapag nagagawi siya sa boarding house ko at nakaboxer lang ako. Si Heidi naman, may nangyari sa amin. Inanyayahan ako sa birthday niya sa boarding niya at doon na rin ako pinatulog. Matik na yon na alam mo kung patulugin ka ng babae sa kwarto niya. Gusto niyang may mangyari. Dahil sa nakainom ako, hindi ko naiwasan ng tukso. At dahil doon, dineklara niyang magjowa kami kahit walang usapang ganun. Sumali ako sa ROTC tulad ng nais ni tatay. Isinantabi ang pagnanais kong sumali sa banda. Si Harvey hindi nakapagtiis kinagabihan ng graduation ko ay nalantak niya ako, Kuya E. Andun din si Heidi. Noon subalit hindi ito natulog sa boarding ko. Maaga pa lang ay umuwi na rin ito sa boarding niya marahil ay napahiya dahil hindi ko ipinakilala kina tatay na girlfriend ko. Sila tatay at nanay ay umuwi din agad sa amin. Ako, nagpaiwan pa. Bukas nang makalawa na lang ako uuwi. Paalam ko at pumayag naman. Nagsiuwian na ang lahat dahil mag-alauna na at lasing na halos lahat subalit nagpaiwan si Harvey. Pre, hindi ko na kayang umuwi. Ayos lang ba na makitulog ako dito? Sabi nito. Sige pre, malaki naman ang bed ko.
Nag-shower ako at pagkatapos magligpit ng mga ginamit sa kainan at sa inuman. Pagkatapos kong mag-shower, si Harvey naman. Nakahubad ako ng pangitaas at nakaboxer lang, Kuya E. Nakakumot pero hanggang pusod. Dahil nagbabasa pa ako ng mga congratulatory messages. Napansin kong nakatingin lang si Harvey sa akin. Pre, baka matunaw na ako niyan sa titig mo, biro ko. Napahiya hata, hinangir ang tuwalya at humiga na rin. Tulad ko, hindi na rin niya sinuot ang damit pang itaas. Pinalot kami ng katahimikan. Tumagilid siya paharap sa akin. Pre, bukas o makalawa, wala ka na. Oh, ngayon pre? Binitiwan ko ang cellphone ko at humarap sa kanya. Alam ko ang gusto mo, Harvey. Ramdam ko na gusto mo ko. Hindi ako nag-usisa noon dahil may jowa na ako kako. Ang alam niyang tinutukoy ko ay si Heidi. Pero 1 taon na kaming wala kako. Ha? Wala na kayo ni Heidi? Hindi ko jowa si Heidi. Wala kaming usapan na kami. Oo, may nangyari sa amin pero ginusto niya yon. Hindi ko na rin kinontra ang sinasabi niyang kami dahil ayokong mapahiya siya. Ngayong gabi kung gusto mo, sige, pagbibigyan kita sa gusto mo. Total, aalis na naman ako dito para may maiwan ako sa iyong alaala. At ako na nga ang unang humalik sa mapupula nitong labi. Nang humawak ito sa akin ay nanginig ang kamay nito. Halatang first time niya. Sige na kako at umpisahan na niya akong halikan sa labi, sa pisngi, sa leeg at tinulak ko pa ibaba. Nipples at mga kamay niya ay naglakbay rin. Hindi rin ako nagpadaig. Kinapa ko lahat ng sulok ng kanyang katawan hanggang maabot ko ang pisngi ng kanyang puwetan. Kinapa at pinisil ko ito. Nadama ko ang lamig ng kamay niya nang tuluyan na niyang ipasok ito sa boxer ko at hawakan si Paps. Bumaba pa ang labi nito at doon nahanap niya ang matagal na niyang pinaglalawayan. Ang malantakan ang aking Paps. Halatang first timer nga dahil sumasabit ang ipin niya kaya sabi ko, saglit, humiga ka kako. Ako naman ang trumabaho at pinalasap sa kanya ang galing ko sa kama. Masasabi kong wala pala sa tangkad ang size ng Paps, Kuya E, dahil mas mahaba at mas mataba ang aking Paps sa kanya. Pero mushroom ang kanya. Pinagluroan ko yun gamit ang labi at aking dila kasama na ang lato-lato niya hanggang sa lagusan niya. Wala pa atang 2 minuto, nagpasabog na agad ito. Humiga ako at inutusan siya naman at gayahin niya kako ang ginawa ko. Kahit papaano, hindi na sumabit ang ngipin niya. At sa una niyang paglantak, napalunok agad siya. Dahil sabi ko, maaring ito na ang una at huli, kaya lunukin mo para mabuntis ka at may alaala sa akin kako. Pagkatapos ay inutusan ko siyang maglinis ng lagusan at gusto ko na pumasok para naman itong maamong tupa na masunurin. Naglinis siya at pagkatapos gamit ang baby oil ay ako nga'y pumasok. Nung una nahirapan kami pareho pero nakapasok pa rin. Napaiyak siya nung una pero kalaunan yung iyak niya ay naging ungol. Nagpasabog rin siya halos sabay kahit hindi niya na ito hinawakan. Kinabukasan pagising ko nandun pa si Harvey. Bumili ito ng pandesal at naghanda ng kape. Kyle, breakfast na tayo. Wika nito nang makita akong bumangon sa kama. Hindi na ako nagtanong kung bakit nandun pa siya para hindi siya ma-offend. Hindi ko talaga gusto si Harvey. Oo, gwapo pero hindi ko alam. Wala akong naramdaman sa kanya tulad ng naramdaman ko kay JR. Niyaya niya ako sa kanila. Isang sakay lang naman daw ng tricycle. Dahil sa totoo lang, ayaw ko pa talagang umuwi sa amin kaya sumama ako. Masayahin at mababait ang parents at mga kapatid ni Harvey, Kuya E. Nagtaka pa sila dahil ang alam nila, wala raw kaibigang matalik si Harvey. Niyaya niya ako sa maisan nila kung saan may mga puno daw ng niyog na abot kamay ang bunga. Gumawi nga kami doon at nanguha siya ng mais at nilaga sa kubo nila. At pagkatapos ay kumuha kami ng niyog. 4, wika ko sa kanya. Ayos lang ba? Tanong ko pa.
Tumawa lang ito at sabay sabing nakadalawa lang naman tayo kagabi ah. Natuyuan ka ba? Tumawa na rin ako. Ang hindi niya alam, matakaw talaga ako sa niyog. Meron o wala mang SEX na naganap o magaganap. Sinabayan ko ang kapilyuhan niya. Paanong hindi matutuyo sumabog na nga. Sinipsip mo pa, kaya nasaid ka ako. Ang sarap mo kasi at ang laki. Masakit pa kaya, sabi nito sabay irap. Ngayon nagsisisi ka? Tanong ko. Hindi naman kasi sabi mo nga pag alis mo dito wala nang susunod. Sabi nito na may himig kalungkutan. Harvey, akala ko hindi ka bakla nung una kitang makita kasi ang astig mo sa banda nyo. Ganun talaga, kailangang itago eh. Pero tinamaan ako sa'yo kaya hindi ko kinayang pigilan, sabi nito. Sa banda nyo wala kang natikman? Si Brandon, gwapo yun na, di mo ba nasubukan? Tanong ko pa. Sinota niya si Carla, yung babae sa banda, tsaka Shota niya si Carla, hindi ko siya type, wika nito. Sa bagay may gwapo at maganda sa paningin ng iba pero hindi sa mata ng iba. Wika ako naman. Sa bahay niyo wala bang nakakaalam? Hindi ba sila nagtataka na wala ka pang naging girlfriend? Ang alam ko si Mama may hinala pero never nagtanong at si Papa wala yatang kaalam-alam. Ikaw nga hindi mo din nahalata, di ba? Sabi nito. Sa bagay nahalata ko na lang nung pumupunta ka sa boarding ko. Yung mga pasimple mong chancing sa akin at mga lumuluwa mong mata kapag nakaboxer lang ako. Wala nagpapatakam ka din kasi nagpapatakam ka rin lagi, tumutukod lagi. Alam mo bang maraming beses na kitang pinagsarilinan? Pag-amin nito. Natawa talaga ako. Talaga? Grabe ka, sabi ko. Bukas uwi na ako. Uli ka dito, subo mo uli. Biro ko. At nagningning ang mata nito sabay lumapit agad. Uy, biro lang ka ako pero hawak na niya ang paps ko sa labas ng jersey ko. Lumingali nga pa ito at nang makasiguradong walang tao ay lumuhod na. Parang sabik na lumantak. Hindi tinantanan hanggang sa ito'y sumabog ulit. Sinabihan kong challenge, wag mong tigilan. Patayuin mo pa at ituloy ang pagsubo. Sabi ko sabay tawa habang kumakain ako ng nilagang mais na nakatayo ay busy naman siya sa paglantak. Muli na namang mag-standing ovation ang aking paps na hindi nga niya ito tinigilan. Medyo matagal na bago sumabog kaya naman hingal siya pagkatapos. Sabi ko sige na, magpasabog ka na dyan sa harap ko at ginawa naman niya habang ang isang kamay niya nakahawak pa rin sa hindi matinag kong paps. Umidlip kami sa kubo nila. Pagkatapos at tanghalian na, gumising kami. Dumating ang nanay niya na may dalang pagkain namin. Mga anak, dinalan ko kayo ng pagkain. Halatang na-enjoy nyo dito sa bukid. Sabi ng tatay mo, dalan ko na raw kayo na makakain at baka gutom na kayo. Salamat po. Pasensya na po kayo, napuyat po kasi kami kagabi kasi nagkayayaang uminom. Ayos lang, iho, basta masaya tong anak ko ay walang problema. Bagya ako nalungkot at nainggit sa narinig ko. Buti pa si Harvey, suportado ng magulang kahit ata anong naisip niya sa buhay, sa isip-isip ko. Kinahapunan ay umuwi din ako sa boarding house ko at tinatid ako ni Harvey pero bumalik din agad ito sa kanila dahil tutulong daw siya sa pag-harvest ng saging. Kinabukasan, nag-text ako kay Harvey ng pamamaalam at umuwi na sa amin. Bumalik ako sa school after 2 weeks para kunin ang mga records na dapat kong kunin para sa pag-a-apply ko sa sundalo. Dahil ayon sa tatay ko, dapat makumpleto ko na ang lahat ng nakalagay na requirements para maihabol ko na maisubmit sa UPI Isabela para sa September ay makasali ako sa training kung kumpleto na ang papeles at walang discrepancy. Pagkapasa ng requirements, diretso medical at drug test sa exam. Dumating na ang araw na kinakatakutan ko. Hindi ko alam Kuya E pero may kaba akong naramdaman. Parang may pumipigil sa akin na mag-apply. Pero naisip ko kung ito ang magiging mitya ng buhay ko, maigi na rin para maramdaman ni tatay. Isang malaking pagkakamali na ilagay ako sa panganib, pagrebelde ng isip ko. Naka-black pants kami with white v-neck shirt na may backpack.
sa likod namin habang nakalinya sa ground ng Philippine Army, UPI Isabela, Kuya E. UPI ito nakalagay no, hindi ko, wala naman yatang UP sa Isabela no. Isa-isang tinawag ang mga pangalan namin at pagtawag ng pangalan ko, sabi Kyle mag-report ka raw sa opisina ni General. Lahat ng mata hinanap kung sino ang tinutukoy at nang makita ko, lahat nagtataka. Higit kanino man, hindi lang pagtataka ang naramdaman ko, kundi lalo kong kinabahan. Sinamahan ako ng isang sundalo sa harapan ng opisina ni General. Yan ang opisina ni General, pumasok ka na lang, wika ng sundalo. Opo sir, tagod ko, sagot ko. Kumatok ako, come in. Nakatalikod ang malaking mama na nakaupo na sa tansya ko ay nasa 55 to 58 pa lang ito. Umupo ka. Lalo akong kinabahan sa tono ng salita nito. Malalim ang boses, malakas at parang galit. Napansin ko agad ang nakaukit na pangalan sa mesa niya. Tawagin natin siya sa pangalang General T. Nagtaka ako na ang apelyido kasi nila ni JR ay pareho. Ibig sabihin, sundalo din ang ama niya at general ito. Pagharap niya, para akong namalikmata. Si JR ang nasa harap ko, walang iba. Mas matanda lang ang itsura. Ngayon ko lang napatunayan na tatay nga ni JR ang kaharap ko. Sa pangalan pa lang at lalo na sa itsura, carbon copy niya ito. Si JR nasa Baguio nag-aaral para maging opisyal pag nakatapos. Engaged na siya sa anak ng kabaro ko. Pagkatapos nila ng pag-aaral at kapag nakapag-oath taking na si JR, ikakasal na sila. Pagbabalita nito. Hindi ako umimik. Alam ko na kung bakit ako pinatawag ni General T. Maraming namumuong katanungan sa aking isipan. Ibig sabihin, nalaman niya ang tungkol sa amin ni JR. Kaya ba kami nawalan ng communication ni JR? Nagbalik lang ako sa reality nang muli itong magsalita. Tumayo ito sa pagkakaupo at tinungo ang pinto. Nilak at bumalik sa table ngunit nanatiling nakatayo. Gusto mong makapasok sa Army, Kyle? Yes. Sir, yes sir. Mahina akong tugon. Pero ayaw ko ng bakla sa hanay ko. Matigas nitong sabi. Pero sir, hindi po ako bakla. Ano ang gusto mong palabasin? Si JR ang bakla dahil nagkaroon kayo ng relasyon? Sir, hindi po pero... O sige, kung gusto mo makapasok sa Army, halika dito at lumuhod ka sa harapan ko. Uwi ka nito. Bakit po? Ayaw mo? Pero sir... So ayaw mo nga. Nagtataka man at natatakot ay tumayo ako at umikot sa lamesa para makapunta sa harapan niya. At tulad ng sabi niya, lumuhod ako sa harapan niya na nakayuko. Akala ko gusto niya akong magmakaawa. Uumpisahan ko na sana ang magmakaawa pero iba pala Kuya iyang gusto niyang ipagawa. Narinig ko ang pagbukas ng sinturon at pagbaba ng zipper ng pantalon niya. Pagtingala ko, tumambad sa akin ang napakalaking pops na bagamat malambot pa ay parang kasing laki ng pops ko kapag nag-standing ovation. Hawakan mo, huwi ka nito. Pero sir, kung ayaw mo tumayo ka na dyan at kunin ang brown folder mo at leave my office, sabi nito. Sa isip ko, anong sasabihin ko kay tatay? Anong sasabihin niya sa akin? Ano? Kyle, hawakan mo yan. O, tayo ka na dyan. Hinawakan ko yun Kuya E. Sabay sabing isubo daw. Pero sir, isubo mo o umalis ka na? Binuka ko ang bibig ko at nilapit ito sa pops niya. Yun na nga. Mabilis itong nag-standing ovation. Nang nakatayo na, tinulak ako nito na siyang dahilan na pagkakasalampa ko sa sahig. Ngayon, sabihin mo hindi ka bakla? Kunin mo na ang folder mo at umalis ka na sa opisina ko. Hindi pwede dito ang bakla. Huwi ka nito. Pero sir, inutos niyo po gawin ko sa inyo yun. Pwede ko po kayong ireklamo sa ginawa niyo sa akin. Sige, try mo. Nakikita mo ba yan? Naka-video ang lahat ng nangyari. Sasabihin ko lang na binastos mo ako at minanya kaya hindi ka nakapasa.
Isa pa, mali-mali ang mga date ng birthdays mo sa mga papeles mo kaya maraming dahilan na hindi ka makapasok sa army. Nanlumo ako sa narinig ko, Kuya E. Ang tanga ko. Ang tanga-tanga ko. Wala na akong nagawa. Laglag balikat ako na nanlumo. Umiiyak. Bitbit ang backpack ko, pati na ang brown envelope ko, lumabas at umalis ako sa training camp sa UPI Isabela. Pagkarating ko ng highway doon, binuhos ko ang sama ng loob at frustrations ko. Sinuntok-suntok ko ang hangin habang umiiyak at nagmumura. Kasalanan ni tatay ito. Nakakahiya. Paano kung ikaalat niya yung video? Paano kung malaman ng mga kasabayan ko? Paano kung malaman ng school? Gusto ko na maglaho na lang ng oras na yun. Ginusto ko ang magpasagasa pero nabulyawan lang ako. Hoy, kung gusto mo magpakamatay, huwag kang mandamay. Sigaw ng driver ng 10-wheeler truck. Kahit nung nasa van na ako pauwi sa amin ay hindi tumigil ang luha ko sa pagtulog. Pagdating ko sa bahay ay wala si tatay. Next week pa ang uwi at si nanay puro pagtataka ang mga mata. Hindi po ako natanggap, Nay. Huwi ka ako. Mali-mali raw po ang birth date ko. Pero imposible, Nay, kasi dinouble check ko lahat yon at walang kamali-mali. Paano ko sasabihin kay tatay to, Nay? Sigurado ako magagalit yun sa akin. Siguro, anak, hindi talaga ito ang para sa'yo. Huwag kang mag-alala, anak. Ako ang magpapaliwanag sa tatay mo pag-aalo niya sa akin. Hindi ko nasabi kay nanay kung ano talaga ang tunay na nangyari. Hanggang dumating na si tatay, ayaw ko sanang makaharap ito dahil siya ang sinisisi ko sa kahihiyang sinapit ko pero wala naman ako magawa. Bumili ito ng alak. Iinom daw kami. Hindi ka pumasa sa UPI, ayusin mo ang mga papeles mo at lumuwas ka pa Manila para maihabol mo sa Fort Bonifacio ang application mo para makahabol ka sa second batch. Bungad nito. Akala ko sa wakas makakatakas na ako sa pangarap niyang pagsundaluhin ako. Yun pala, hindi. Sige po tay, sabi ko na lang. Bagamat may nabubuo ng plano sa isip ko, doon ka sa tiyo mo sa staff house sa Makati, pansamantalang tumira. Uwi ka nito. Sa susunod na linggo, luluwas ka na. Kailangan lang naming ipaalam sa pinsan ng nanay mo para alam nila na doon ka muna sa kanila habang nag-a-apply ka. Sabi pa nito. Lahat ng sinabi niya umuulang ako, Kuya E. Kinabukasan, sinubukan kong tawagan ang number ni JR. Baka active pa. Pag-dial ko, nagri-ring ito. The subscribers cannot be reached. Please try again later. Nag-text ako, JR, please sagutin mo. Inulit-ulit ko ang pag-dial hanggang sinagot na niya ang tawag ko. Hello? Napatawag ka. Pwede pa tayong mag-usap? Pwede tayong magkita? Sabi ko. Sige, sa weekend, uwi ako dyan sa Isabela. Total na sa seminar pa si Daddy kaya pwede akong umuwi. Wika niya. Dumating ang Sabado na usapan namin sa Kawayan City kami nagkita. Sa isang fast food chain. Nauna siyang nakarating pagdating ko. May in-order na siya. JR, lumingon ito ngunit galit ang muka. Nagtaka ako dahil nung nag-usap kami, ayos naman ang usapan namin. Bakit biglang nagalit? Galit ka ba? Ayaw nito magsalita. Nakipagkita ako sa iyo dahil marami akong gustong itanong at malaman. Pero bakit ayaw mo magsalita? Kyle, can we just finish our food first? Ano bang meron, JR? Tanong ko nang may pagtataka at akmang hahawakan ng kamay niya pero umiwas ito. Kumain na muna tayo, mamaya na tayo mag-usap. Wika nito. Hindi ako nagsalita pa. Pagkakain ay nagpatiuna na itong lumabas. Inabot sa akin ng helmet at sakay. Utos nito. Sumakay ako at dinala niya ako sa isang bar. Sir, mamaya pa kami magbubukas, sabi ng isang ate. Sumakay ulit kami at tumigil sa isang grocery. Hintayin mo ako dito, utos nito. Pagkalabas niya may dala na siyang chichirya, 4 na malalaking Red Horse in can at disposable na baso at ice tube. Dinala niya ako sa isang open park na pwedeng uminom. Mabilis niyang naubos yung 2. Ako hindi ko pa naubos yung isa. Wala pa rin siyang imik. JR, anong sasabihin mo? Na pati ang daddy ko natikman mo, ha? Anong pinagsasabi mo? Ano to? Sabi niya, sabay harap sa akin sa cellphone niya kung saan may picture na kung saan nakasubsub ako sa harapan ng tatay niya. Hindi man malino pero makikilala mo pa rin kung sino ang nasa litrato. JR, pwede bang makinig ka naman muna sa akin?
Sige, anong paliwanag mo dito? Nag-apply ako sa UPI dahil gusto ni tatay na magsundalo ako. Hindi ko alam na daddy mo ang hawak sa mga aplikante. Ginawan niya ng paraan na hindi ako makapasok, JR. Hinarangan niya ang application ko. Pakana ng daddy mo yan kaya kita gusto makausap dahil marami akong nalaman sa paghaharap namin at tuluyan na akong napaiyak. Alam mo ba ang ginawa niya sa akin? Pinaluhod niya ako at pinasubo. Yun pala ay para may magamit lang siya para pang-blackmail sa akin sa pag-apply ko at i-block ako sa army. Pati mga papeles ko, JR, may nagbago sa mga birth date ko para hindi ito makapasa sa final screening. Sa mga sinabi ko, bigla itong umamo. Bakit hindi mo sinabi sa akin na kaya tayo nawalan ng communication ay dahil nahuli ka ng daddy mo? Paano kanya nahuli at bakit kanya nahuli? Pag-uusisa ako. Kyle, picture kasi natin ang nasa screen ng phone ko. Wala na akong nagawa kundi ang umamin kung nung saktan ako ni dad. Pati buo mong pangalan, kinuha niya. Sorry, pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Pinalaan ako na ipapahiya tayo kapag na malaman niya na nakikipagkita pa ako sa iyo o kahit i-text o tawagan ka. Saad nito. Nung nagkita tayo sa school nung intrams nila, bakit di mo ako kinausap? Natatakot ako, Kyle, baka may inutusan si dad na magmanman sa akin. Ayokong pati ikaw madamay sa galit niya. Nakita mo na ang kaya niyang gawin, di ba? Nag-iyakan kami ni JR. Mahal pa rin kita, Kyle, pero mas nanaisin kong lumayo sa'yo kaysa masira ang tuluyan ng buhay mo nang dahil sa akin. Siya pa rin ang uminom ng pangatlo at dahil doon, lasing na siya. Ako ang nagmaneho ng motor. Dinala ko siya sa malapit na lodging house. Isahang kama lang ang kinuha ko dahil wala naman akong balak na makitulog doon. Sinabi ko sa guard sa front desk na ihahatid ko lang at patutulugin ang kaibigan ko at aalis din ako. Kaya maliit lang na kwarto ang kinuha ko. Gamit din ang pera niya sa wallet niya. Pagdating sa kwarto, tumawag ito sa front desk at nag-request pa ng alak. Sabi ko, lasing ka na tapos mag-aalak ka pa? Iinom pa tayo. Mabawasan man lang ang sama ng loob natin. Wika nito. JR, kahit ubusin pa natin ang alak ngayong gabi, bukas andito pa rin ang kahihiyan na dulot ng daddy mo at ang sakit na idinulot mo, kako. Sorry na, Kyle. Pinotektahan lang kita kaya ako nagawang iwasan ka ng walang pasabi. Pagpapaliwanag nito. Pagdating ng alak, nagbukas agad ito ng dalawa. Inom daw kami. Sir, anong oras ka po aalis? Kasi kapag inabot ka ng 3 oras dito, i-charge ka pa rin namin. Sabi ng lalaki na sa tansya ko housekeeping doon. Tawagan ko na lang ang front desk at lilipat kami sa pang-2 kwarto. Hindi na siya aalis kasi iinom pa kami ng tropa ko, sabi ni JR. Sige po sir, sagot naman ng lalaki. Tumawag si JR at pinababa ako. Pagkadagdag ng bayad ay binigay ang susi at sumama yung lalaki sa akin at nilipat kami sa kabilang kwarto na mas malawak ng konti at may isang kamang pangdalawahan. Ewan ko pero may kakaibang kislap sa mata ng lalaki parang may naamoy siya. Hindi nakatakas sa akin ang palipat-lipat ang tingin niya dahil doon at sa epekto na rin siguro ng alak naging pilyo ang mga sumunod kong tingin at ngiti sa kanya na alam kong batid niya ang nais ko. Bago siya bumaba, nag-request ako ng ice tube at naglagay ng note, balik ka mamaya after 1 hour pagkahatid mo nitong ice. Pagkabasa niya ng sulat ko ay tumango ito at ngumiti. Lasing na si JR at masyado ng bukal sa kailan gusto na niyang may mangyari. Sabi ko naman, mag-shower muna kami at nag-request siya na sabay na kami. At yun nga ang ginawa namin. Sa banyo, nakaisa kami. Pagkalabas namin, andun na si kuya, halatang katatapos lang mag-freshen up. JR gusto niyang sumali. Ayos ba sa'yo? Ewan ko pero hinila agad siya ni JR at nauna na silang maghalikan. Ako naman, nanood muna at humiga sa kama habang sila ay nakatayo sa gilid nito. Mas nakaka-el pala kapag nanonood ka ng ganong live. Nagsimulang mag-standing ovation uli ang paps ko at hindi nakawala kay kuya housekeeping doon. Lumipat siya sa kama, sumunod naman si JR. Inalaro ako ng lalaki. Habang si JR, inahalikan din siya sa lahat ng bahagi ng katawan. Nagtagal siya sa paps ko.
Nagsalita si JR pre. Gusto mo pumasok ako? Tumango ito. Maya-maya pa ay hinugot at sinunod akong upuan. Halatang dati na niya itong ginagawa. Kaya sabi ko, datihan ka na sa ganito pre. Oo pre, pero usually binabayaran ako, pero sa inyo, libre na lang. Sulit naman, wika nito. Nang makaraos na kaming tatlo, nag-ayos ito at nagpasalamat at uuwi na raw. Actually, kanina pa raw ang out niya. Nagsabi lang sa front desk na niyaya niyo akong uminom. Kilala naman nila ako na malapit sa mga customer kaya ayos lang. Nakatulog kami pagkatapos noon. Pagkagising, nakaligo na si JR. Ako rin ay naligo na. Sabi ko, JR, paano na? Huli na natin ito. Kung maaari, kausapin mo ang daddy mo na wag ikalat yung video. Pakiusap ko. Hayaan mo Kyle, yan talaga ang gagawin ko. Alam ko ang kainaan ni daddy kaya ako ang bahala sa kanya. Bago kami nagkahiwalayan, nagyakapan kami at tuluyan ang nagpaalam sa isa't isa. Paalam Kyle, paalam JR. Sana maging masaya ka na sa maging buhay mo at sana maging matagumpay ka, wika ako. Ikaw din, mag-iingat ka palagi. Hangad ko rin ang kaligayahan at tagumpay mo Kyle. At ang usapan namin ay wala nang kami. Ewan ko pero naramdaman ko na wala na akong nararamdaman na sakit. Pahiwatig na wala nang epekto si JR sa akin. What happened that day and that night was just lust. Dumating ang araw ng pagluwas ko sa Manila. Pagdating sa Manila ng tito ko, pagdating sa bahay ng tito ko, masaya niya akong sinalubong ng yakap. Laki mo na. Huling nakita kita, gumagapang ka pa lang. Ngayon magsusundalo ka na raw. Hindi po tito, ayoko po talaga magsundalo. Paano yan? Sumang-ayon po ako sa gusto ni tatay na lumuwas para matakasan ang kagustuhan niya. Dahil hindi po ako nakapasa sa Isabela. Ayoko na pong ulitin. Kaya po ako lumuwas para mag-apply na lang abroad dito pero sana wag nyo na lang sabihin kina tatay at nanay. Ha? Sayang naman anak. Bagay ka magsundalo tulad ng tatay mo. Ayoko po talaga magsundalo tito. Ilang taon ka na ba? 20 po tito. Hindi ko alam kung pwede na mag-abroad ang 20 years old pero tanungin natin sa ate mo na nasa Japan. Saan mo ba gustong pumunta at anong trabaho ang a-applyan mo? Wala po akong alam. Wala din po akong experience. Medyo mahirap yan pero dun sa taas sa kapatid ng asawa ko, may dalawa siyang anak na nag-Taiwan. Yung isa, andun pa. Yung isa, andyan nakabakasyon. Mamaya, samahan kita para magtanong tayo kung papaano mag-apply at kung anong dapat mong gagawin, ha? Sige po tito, salamat po. Siya, maligo ka na muna kung maliligo ka tapos kumain ka. Tapos magpahinga ka muna para makabawi ka sa pagod ng biyahe at puyat. Mamayang hapon pag uwi ko, puntahan natin yung sinasabi ko sa'yo. Nabigyan naman ako ni Dexter ng sapat na impormasyon at nabigyan na rin niya ako ng agency na pupwede daw ang edad ko basta may employer na tatanggap, Kuya E. Si Tito, tinuruan ako kung paano puntahan ang address na binigay ni Dexter. Hindi naman problema ang pamasahe ko dahil pinabaunan ako ni tatay ng 30,000 pesos. Sapat na rin pang down payment ng placement fee kung sakali. Narating ko ang agency. Nakipila. Naghintay hanggang ma-interview. Lahat sa akin first time pero ang sabi sa akin first time pero ang lahat sabi sa akin ay mag-aral ng 30 days para magkaroon ng certificate at 10,000 pesos daw ang bayad. Pumayag ako after ng medical at kung positive ang resulta saka daw mag-umpisa sa training at magbabayad ng 10,000 sa medical. Sa pila may nakapukaw sa mata ko, kamukha ng tatay ko. Mga kasing edad ko pero mukhang mas mama siya. Dahil sa balbas at bigote nito na halos kahulmo talaga ng tatay ko. Narinig ko siyang tinawag na Gino ng kasama niya. Pero ibang pakiramdam ko Kuya E. Merong parang nagtutulak sa akin na kausapin siya. Kilalanin siya, ngunit nagdadalawang isip ako baka mapahiya ako. Marami namang magkakamuka sa mundo na isip ko. Hinayaan ko na lang. Dumating kami sa room ng psychology exam. Nagka-batch kami. Dahil yun, iba inuuna ang ibang step. Doon niya ako napansin. Sa pagtataka ko parang nagulat siya sa pagkikita namin. Parang kilala niya ako at iniiwasan niyang magkatinginan kami. Minadali niya ang exam niya at umalis.
Pagkapasa niya ng papel niya, sinundan ko, pinasa ko rin sa akin at doon Kuya E nakita ko ang pangalan niya. Pareho kami ng apelyido. Buong pangalan ni tatay ang pangalan niya. Hindi ko alam Kuya E pero ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Hinanap ko siya pero hindi ko makita at sa huli nakita ko rin sa physical exam ang huling parte bago pag-submit ng dumi at ihi. Palingalinga siya na parang natatakot. Tinawag ang pangalan niya. Lumingali nga siya nang makita niya ako. Nakita ko ang takot sa mukha niya. Pagkatapos nito may 7 pang bago ako. May 7 pa bago ako kaya naman nakaalis na ito hindi pa rin ako natatapos. Pagdaan niya sa harap ko, kinausap ko. Siya, Gino di ba? Pwede mo ba akong hintayin? Gusto ko sana kitang makausap, wika ako. Pero tumingin lang ito at nagmamadaling umalis. Pagkatapos ko, kinausap ko ang nakatao sa physical exam. Hiningi ko ang buong address at cellphone number ni Gino. Kapatid kong naglayas ka ako na lang para ibigay nila. Naniniwala naman dahil magkaapelyido kami at nakita nilang first name ng tatay ko ang pangalan niya. Pagka uwi ko kina tito, kinausap ko siya kung may alam ba siya tungkol kay tatay na hindi namin alam nila nanay. Pero ayon dito wala naman daw. Hindi na ako nag-usisa at hindi ko na rin sinabi ang nalaman ko. Tinanong ko na lang siya kung paanong pumunta sa lugar na nakuha ko. Sabi niya malayo yan na. La Union, bakit? Anong gagawin mo? Tanong nito. Wala po, may kikitain lang po. Kung gusto mo talaga pwede kang sumakay sa sinakyan mong bus lumuwas dito. Pero may mga bus station din sa Cubao na doon mo mismo ang biyahe. Mas maiging yun ang sakyan mo dahil pamilyar sila sa mga lugar doon at baka maituro pa nila sa'yo yung address na yan. Yun na nga ang ginawa ko Kuya E. Pinuntahan at hinanap ko yung address ng kapangalan ni tatay na si Gino. Nang makita ko ang address, kumatok ako. Magbukas ng pinto, isang ale na halos kasing edad ni nanay ang bumungad. Kyle, anong ginagawa mo dito at paano mo nahanap ang bahay namin? Ho, kilalahan niyo ho ako? Mami, sino yan? Sabi ni Gino nang makalapit. Pagdungaw niya sa pintong hindi pa binubuksan ng malawak ng nanay niya ay nakita niya ako. Napaatras ito. Nay, yan ang sasabihin ko dapat sa'yo kanina. Pwede po bang pumasok? Sige, pasok ka. Sabi nito at binuksan ng bahagya ang pinto. Sino po kayo? Sino po si Gino? Bakit niyo po ako kilala? At bakit kapangalan ni Gino ang tatay ko? Gino. Gino, tawagin mo ang daddy mo. Utos nito kay Gino. Sino pong daddy? Si tatay po ba? Wag na po, hindi naman po ako pumunta dito para manggulo. Na-curious lang ako kasi parang kilala ako ni Gino. Nang makita niya ako kahapon sa St. Peter Medical Center, nagulat siya sa akin at parang kilala niya ako. At ngayon, ganun din kayo. Tita, gusto ko pong malaman ng totoo. Iho, pasensya ka na ha. Nagulat ako sa'yo. Hindi ko alam sasabihin ko. Paano ako magsisimula? Pero sige, sasabihin ko lahat-lahat sa'yo pero pumasok ka na muna. Umupo ka, iho. Gino, anak, samahan mo muna si Kyle dito at maghanda lang ako ng merienda. Sabi nito sabay talikod. Napansin ko maganda ang bahay nila. Gino, sarili niyo bang bahay ito? Oo, binili ni daddy nung pinagbubuntis daw ako ni mami. Habang nagsasalita siya ay gumala ang mata ko sa kabuuan ng bahay. Bagamat hindi kalakihan ay hindi hamak na mas maganda ito kumpara sa bahay namin. At pumukaw sa pansin ko ang isang litrato na nakasabit. Isang magandang babae na nanalo sa isang search at kasama si tatay at yung ale, kanina na Pilar daw ang pangalan. Napansin ako ni Gino. Ako yan, nanalo ako ng Miss Gay nung high school. Ha? Ayos lang sa daddy mo? Nung una, hindi pero natanggap din naman niya kinalaunan pero hindi pa rin ako tinatantanan sa pagsasabing wala daw pinanganak na bakla kaya kailangan baguhin daw ang pagkatao ko. Mas lalong nadagdagan ng mga palaisipan sa akin. Pagbalik ni Aling Pilar, may dala na itong merienda. Umupo siya sa tabi ko. Pasensya ka na kung ganito kayo nagkita ni Gino, iho. Ito pala si Gretchen, bunso kong anak. 2 lang sila.
Sabi nito sabay abot sa akin sa litrato kung saan may isang dalaga na siguro nasa edad 16. Paano po ito nangyari? Kabit po ba kayo ni tatay? Diretsahan kong tanong. Alam ba ni nanay ito? Umiling ang ale. Oo, ganyan kami bansagan ng tao, ikalawang pamilya. Kabit, ang nanay mo hindi niya alam. Yan ang sabi ng tatay mo pero palagay ko alam niya. Nagpupuyos sa galit ang puso't isip ko noong mga panahon na yon, Kuya E. Paano nagawa ni tatay ito? Kay nanay sa amin, lalong-lalo na sa akin. Bakit? Sinalaysay ni Aling Pilar ang umpisa. Hindi raw ako anak ni tatay. Anak daw ako ni nanay sa ibang lalaki. Kaya raw nagkaroon ng ikalawang pamilya si tatay. Alam ba nila kuya? Hindi rin daw alam. Ayaw daw ni tatay na ipaalam sa amin. Ang dami kong tanong, ang dami kong nalaman. Kaya ba ganun si tatay sa akin? Maliban sa akin, open siya sa iba niyang anak. Nalaman ko rin na second year high school ay nagka-cellphone na sila Gino at Gretchen. Yung pagiging proud ni tatay sa akin ng elementary days at high school days ko. Ano yun, pakitang tao lang niya? Dahil ba ako lang ang achiever sa aming magkakapatid in terms of academic? Pagtatakip sa ibang tao para manatiling lihim ang kahihiyan ng pamilya namin. Gusto kong lumipad at umuwi sa amin at makausap si nanay. Tanungin siya kung ano ang totoo. Pero sa likod ng isip ko at puso ko ay awa ang nanaig sa nararamdaman ko para kay nanay. Kaya ba ganun siya itrato ni tatay? Napakalamig para mag-asawa na lang sila sa papel. At pinagbuhatan niya ng kamay si nanay. Hindi man aminin ni nanay ito at hindi man namin nakikita, may mga bakas na nagpapakita na sinasaktan siya ni tatay. At sa amin halos si kuya, si ate, si Gino at si Gretchen na nanaig ang dugo ni tatay samantalang ako, si nanay ang kamukha ko. Nang panahon na yon, after nahuli ni tatay si nanay na may kaniig na iba, nag-awol daw si tatay, nagpakalayo-layo, wala pa raw ako. At dun daw sila nagkakilala at nagkasama ni Aling Pilar. May nangyari na raw sa kanila bago niya nalaman na pamilyado na si tatay. Pero ang sabi daw ni tatay ay hindi sila pababayaan. Hindi yun nagtapos dun. Nagsama sila sa lingid sa kaalaman ni nanay at ng dalawa pang kapatid ko. At sila Gino, kilala kami pero sila hindi namin kilala. Halos magkasing edad kami ni Gino. Panganay lang ako ng 2 buwan. Nagtutugma sa kwento ni Aling Pilar. Pinatulog ako sa kanila at nakiusap ako na wag mo nang ipaalam kay tatay. Pumayag naman si Aling Pilar. Sabi ko, gusto kong ako ang magsasabi kay tatay at may naisip na akong paraan. Nalaman ko na napaka-supported ni tatay kina Gretchen at Gino. Hindi ko tuloy maiwasan ng lumuha sa inggit at awa sa sarili ko. At dahil sa mga nalaman ko, buo na ang desisyon ko na mangibang bansa ako. Whether tatay like it or not. Gusto kong lumayo magkaroon ng sariling pera at pagbalik ko, ilayo ko si nanay sa kanya. Bubuhayin ko si nanay. Mapapapayag ko si nanay kapag nalaman niya yung katotohanan. Nakitulog ako nung gabing yon sa kwarto ni Gino at nung araw din na yon ay nakilala ko ng bahagya si Gino at ang kanyang mami. Mabait si Gino at kung magpapakalalaki di hamak na mas gwapo sa akin. Marami kaming napagkwentuhan at may mga nabuo kaming plano. Nalaman ko rin na nung nalaman niya ang totoo ay nagalit siya kay tatay at hanggang ngayon may galit pa rin siya dito dahil sa katotohanang hindi sila mailahad sa publiko bilang pamilya ni tatay. Madali kami nagkapalagayan ng loob ni Gino. Si Gretchen nasa Baguio daw, doon nag-aaral. Parang mas maayos ang buhay nila kaysa sa amin. Lahat ng aspeto ng buhay namin nila Gino ay naikumpara ko na at nakita kong mas mahal sila ni tatay kaysa sa amin. Well, sila kuya halata namang ayos din sila. Mas mainam sabihin na ako lang pala ang bukod tanging medyo napagkaitan ng maraming bagay. Kinabukasan, kinausap ko si Aling Pilar. Sabi ko gusto kong isama si Gino sa amin at si Gino sumang-ayon na dito. Kinagabihan pa lang at nagkasundo din kaming mag-a-abroad kaming sabay. Sabay na mag-a-apply at makikiusap na isang company kami ipasok ng agency namin. From La Union, bumalik kami sa Manila para kunin ko yung backpack at didiretso sa Cubao after
para makasabay kami pauwi o makasakay kami pauwi ng Isabela. Pinakilala ko na lang si Gino na tropa ko kay Tito, bagamat nagsabi ito na kamukhang kamukha daw ni tatay si Gino. Sabi ko naman, kaya nga po nagkapalagayan kami ng loob kasi parang hindi na siya iba sa akin. Wika ko dito. Sa bahay, dumating kami ni Gino. Past 12 ng hating gabi. Tulog na si tatay at si nanay na lang ang nagbukas sa amin. Tinanong niya kung kumain na kami. Sabi ko kumain kami sa stopover. Hindi na napansin ni nanay si Gino. Pinabalik ko rin agad ito sa pagtulog at ako ang bahala sa sarili namin. Kinabukasan ginising kami ni nanay. Pagmulat ko ng mata ay mukha ng pagtataka ang nakita ko mula kay nanay na titig sa katabi ko sa pagtulog. Si Gino po yan, wika ko. Lalong nagtaka si nanay. Patid kong sa mukha pa lang ni Gino ay may pagtatanong na ito kung sino at bakit pero nanatiling tanong yon sa isip niya dahil hindi na niya sinambit. Isingin mo yung kaibigan mo at hinihintay ka na ng tatay mo. Mainit na naman ang ulo sa'yo, bakit ka raw agad bumalik? Wala ka pang 1 linggo sa Manila tapos lumuwas ka na raw pabalik. Nagsasayang ka raw ng pera pabalik-balik. Sabi nito na bakas ang pag-aalala sa mukha. Ngumisi lang ako at hindi yun gets ni nanay. Sabi ko hayaan mo na may sorpresa naman ako kay tatay. Sige na nay, sunod kami ni Gino sa kusina. Ginising ko si Gino pagkaalis ni nanay at pagkabihis niya mula sa damit niyang pagtulog sa pambahay ay nagtungos na kaming sabay sa kusina. Sa mesa kung saan nakapwesto si tatay ay makikita agad niya kung sino ang papasok. Dahil nakaharap siya sa may bandang pintuan. Pagpasok namin ay nagulat siya na makita niya si Gino na kasama ko. Tumingin sa akin na noon ay nakangisi na may panunuya sa ngisi ko at bumaling ang tingin kay nanay na wari nagtatanong. Nasurpresa ka ba tay? Bungad ko. Si Gino nga pala tay. Nay, kaibigan ko anak ni Aling Pilar na taga-Laon yun. Hindi pa rin ito nakapagsalita. Pumunta nga pala ako sa bahay nila sa La Union tay, ang ganda at maayos ang buhay nila. Masaya sila at malaya ang magdesisyon sa mga buhay nila. Si Gretchen yung kapatid ni Gino nasa Baguio, doon nag-aaral ng kursong gusto niya. Sinadya kong diinan yung mga huling salita na kursong gusto niya para maiparamdam ko kay tatay ang sama ng loob ko. Tumitingin si tatay kay Gino na parang galit at si Gino naman mukhang natakot. Hinawakan ko ang kamay nito sa ilalim ng mesa, giving him signs of protection. Si mama naman purong pagtataka ang nasa mata. Ano tay? Wala ka bang sasabihin? Sa akin, kay Gino, kay nanay? Siya nga pala tay, hindi na ako mag-a-apply bilang sundalo. Nag-apply ako mag-abroad kaya ako nakilala si Gino na ayon sa kanya ay pinayagan ng daddy niya. Alam mo tay, ang dami kong nalaman sa kanila tungkol sa daddy nila. Nung nanalo itong si Gino sa Miss Gay, nandun yung dad niya. Nakita ko pa nga yung family pic nila to support Gino. At lahat daw ng pangarap nilang magkapatid, nakasuporta lang ang daddy nila. Nainggit tuloy ako. Baliktaran mo kasi ang daddy nila tay. Ikaw lahat ng gusto ko bawal. Ayaw mo pero yung dad nila Gino, nakasuporta lang lahat ng nais nila. Total opposite ng tatay ko ang daddy nila tay. Total opposite. Mukhang napuno na si tatay. Nagpupuyos na ng galit. Nakakuyom na ang mga palad at parang mananakit na at hindi nga ako nagkamali. Inap, Kyle, inap. Bulyaw nito tapos minagsak ang 2 kamay sa hapag. Gusto akong abutin sa kwelyo ko pero tumayo din ako. Ano tay? Hasaktan mo ko? Wala pa man akong sinasabi dahil gusto ko po sa'yo mismo manggaling ang 2 dekada mo na inilihim sa amin. Pero sige tay, kung hindi mo sasabihin, sige, mananatiling lihim tulad ng ginawa mo ninyo kung ano man yung baho meron. Ang pamilya natin para lang manatiling kunwari ayos tayo. Kayo ni nanay kahit ang totoo, matagal na kayong wasak. Wala kang alam Kyle, wala kang nalalaman sa mga nangyari. At wala kang karapatan na sumpatan ako. Bulyaw nito sa akin. Ganon na uwi ang dapat breakfast namin. Si nanay naman, si mama walang ginawa kundi ang pigilan ako at mamagitna sa amin ni tatay. Nagtataka siya dahil buong buhay ko, never akong sumagot. Never akong umangal. Ngayon lang.
Ewan ko ba Kuya E kung saan ako kumuha ng lakas ng loob. Hindi ko rin alam pero nasisiyahan ako sa nakikita kong epekto kay tatay ng mga sinabi ko. Si Gino, lumabas ang pagkabakla nung nagalit na si tatay pero hindi pa rin niya nagawang matawag na daddy si tatay sa harap ni nanay. Umalis si tatay at nung wala na siya doon ay kinausap si nanay at pinagtapat ko sa kanya ang aking natuklasan. Walang humpay na pag-iyak ang nakita ko kay nanay. Sorry anak kung hindi lang ako naduwag. Sana hindi mo dinanas lahat ng ito. Pero hindi ko akalaing may ibang pamilya ang tatay mo. Alam kong may babae siya. Marami nga ang iniisip ko pero naisip ko na normal lang sa isang sundalo yun. Pero never kong naisip na may binahay siya. Gino iho, pasensya ka na ha. Huwag kang mag-alala. Wala kang kinalaman sa lahat ng pangyayaring ito. Wala kayong kinalaman ni Kyle at wala kayong kasalanan kaya dapat hindi kayo ang nagdurusa, lalo na itong anak ko, sabi ni nanay sabay yakap sa akin ng mahigpit habang umiiyak. Ano ang sabi ni Aling Pilar na nanlalaki ka raw, sabi po. Sabi daw ni tatay kaya din siya nagloko. Tanong ko kay nanay. Anak, naipaliwanag ko na yan sa tatay mo noon pero hindi siya naniwala. Hindi ko ginusto ang pangyayari anak. Pinagsamantalaan ako ng ex ko. Masama ang loob niya na hindi niya ako nakuha. Tapos ang tatay mo ang pinili ko. Hindi niya natanggap na hiniwalayan ko siya nung nalaman kong may iba siyang babae at tapos sinagot ko ang tatay mo. Hindi siya nag-asawa at nang makahanap ng pagkakataon kahit nung dalawa na ang anak ko ay hinalay na ako. Nung bumisita siya dito, pinagsamantalahan ako at nadatnan kami ng tatay mo. Nakapatong siya sa akin. Pero gusto kong magdemanda noon anak pero ang tatay mo ang ayaw. Ayaw niyang makaladkad sa kahihiyan ng pamilyang to. Mas pinili niyang manahimik. Tanggapin na lang daw niya ang nangyari pero hindi niya ako pinaniwalaan. Simula noon nagbago na siya at lumayas dito ng halos 4 na buwan. Pero alam ko anak, siya ang tatay mo at hindi yung hayop na yon na humalay sa akin. Hindi na ako dinatnan bago pa ako nahalay ng aking ex pero hindi ako pinaniwalaan ng tatay mo lalo na nung nagbibinata ka na. Ikaw lang ang hindi niya kamuka. Dahil ako ang kamukha mo anak. Mahabang salaysay ni nanay na pareho kaming umiiyak habang magkayakap. Hayaan mo nay, mag-a-abroad ako at pagbalik ko ilalayo na kita. Dito sa bahay na to, pangako yan. Nay, sabi ko kay nanay, tumango-tango naman ito, tanda ng pagsang-ayon. Alam kong pagod na rin si nanay sa naging pagtrato ni tatay sa kanya. Hindi naman narinig ni Gino yon dahil pumasok siya sa kwarto ko. Lumipas ang araw na walang tatay na dumating. Hanggang kinabukasan wala pa rin. Nagpasya na kaming umalis ni Gino at ayon dito wala rin naman daw sa La Union si tatay. Sabi ko kay nanay wag na niyang hanapin ang matandang yun. At nay, manahimik ka na lang. Huwag mo nang sumbatan si tatay para hindi ka na masaktan. Magtiis ka na muna. Nay, mabilis lang ang panahon at pagbalik ko, ilalayo na kita. Paalam ko dito. Lahat ng sinabi ko sinang-ayunan na ni nanay at binilin ko na rin na huwag na munang sabihin kina kuya at ate para hindi lalo magkagulo. Bumalik kami ng Manila ni Gino, Kuya E at napagkasunduan naming kailangan sabay kaming makaalis para iisa ang dorm namin sa Taiwan at iisa ang company. Pagdating ng sinasakyan naming bus sa La Union ay bumaba siya doon at magkita na lang daw kami uli sa training center. Wala na din akong update mula kay nanay dahil wala naman siyang cellphone. Pinanalangin ko na lang na sana nasa maayos siyang kalagayan. Nag-aalala man ako, alam kong hindi naman siya sasaktan ni tatay kung hindi niya ito kukomprontahin. Hindi naman nagtagal Kuya E ay nakaalis kami ni Gino patungong Taiwan bilang factory worker. Muli kong isasara ang pahina ng buhay ng kwento ko dito Kuya E at asahan mo ang kasunod ng bahagi kapag nagkaroon ulit ako ng oras upang gawin ito at ibahagi ang karugtong nito. Pasensya na Kuya E kung medyo natagalan dahil medyo busy po sa buhay. Maraming salamat sa lahat ng nag-abang at mag-aabang pa sa mga liham ko. Naway nakapagbigay aliw at aral ang bahaging ito ng kwento ko sa inyong lahat. Hanggang sa muli at lubos na nagpapasalamat, Kyle. Ako, isa pa tong mas
pang teleserye din tong kwento mo, Kyle, no? Medyo nga yun, nakakagulat din yung mga nangyari at napakarami nangyari sa yung liham, no? Dalawang kumbaga dalawang cut yung aking pagbo-voice over kasi yung unang part medyo inubo ako, so tinigilan ko tapos sinutuloy ko na lang. Anyways, maraming salamat sa iyo, Kyle, at hihintayin namin ang kasunod ng iyong letter. Muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.